Oops, maling taong pinadalhan ko. Maririnig ang sarkasikong boses ni Thomas sa kabilang linya. Dapat kay Miss Murphy ko pinadala ang ganito kagandang mga larawan. Thomas Silva. Kinagat na Juliana ang kanyang mga labi at namutla siya. Marami akong pinagdaan ng hirap sa kulungan, Miss Murphy. Medyo naibalido ang kamay ko, lalo na ng mga laban. Kapag nagkamali ako at aksidente kong naipost ang mga to. Miss Murphy, ayos lang sa akin. Pero ang imahe mo bilang isang mayaman na tagapagmana. Thomas? Mr. Silva? Nanginig ang boses sa Juliana. Sasabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Gagawin kong makakaya ko? Wala naman. Mukha lang kasing hindi ka seryoso sa pag-ayos sa pinsarang ginawa mo. Nagit-ngit ang mga ngipin ni Juliana. Ano pa bang gusto mo? Umupa ka ng mga berang poster para magbigay ng magagandang reviews. Ako sana mismo ang gumawa nun kung ganun lang yun kasimple. Bakit pa kita uutusan? Dapat kang humingi ng tawad pag may ginawa kang mali, Miss Murphy. Ngumisi si Thomas. Naiintindihan mo naman siguro ang isang simpleng bagay na kayang intindihin pati ng mga bata, hindi ba? Pupunta si Juliana sa cafe nung sumunod na gabi. Ang tagapagmana ng mga Murphy na laging mapagmataas at mayabang ay nakasuot ng itim na shirt at pantalon. Di siya naglagay ng makeup at binaba niyang maigi ang kanyang baseball cap. Maganda ang takbo ng cafe nung araw na yon. Maraming mga customer at sumasayaw sa hangin ng mga bulaklak ng iris sa labas ng shop. Nariging isa sa mga sikat na lugar upang makumuha ng mga larawan sa buong lugar. Masaya nagtatrabaho si Pamela subalit nakita niya sa Juliana na mabagal naglalakad papasok ng cafe. Naalarma siya. Iniisip niyang nandito si Juliana upang muling gumawa ng gulo. Napansin din to ni Maddox at tumarang siya agad sa harap ni Pamela. Tinitigan niya na malamig si Juliana. Ano namang kailangan mo ngayon? Malalim at nakakatakot ang boses ni Maddox. Pinakalma ni Juliana ang kanyang sarili. Sinubukan magmukhang matapang. Nandito ako para humingi ng tawad. Mahirap bigkasin ang bawat salita para sa kanya. Pamela, ako ang umupa ng mga tao para mag-post ng mga negatibong reviews online. Ako nagpakalat sa mga balita at naging dahilan ng pagtamlay ng negosyo ninyo. Ako yun. Kasalanan ko ang lahat, Pamela. Mapapatawad mo ba ako? Di nagsalita ng malakas si Juliana. Ngunit sapat na to para makakuha ng atensyon. Maraming tao sa loob ng shop ang napatingin sa kanya at nagbulungan. May mga tao pa nga na naglabas ng kanilang mga phone para i-record to. Siya yung sumira sa reputasyon ng cafe na to. Sabi ko na nga ba? Pumunta ako dito na nakabukas ang cafe na to. Mabait ang boss at ang asawa niya. At napakasarap ng kape nila. Paano sila magiging kasing sama gaya na sinasabi sa internet? Napakasama ng babaeng to. Sinusubukan ba niyang siraan ang cafe na to? O magpet ang hawak ni Pamela sa tray. Ito ang unang beses na humingi ng tawad sa kanya si Juliana. Subalit hindi magbabago ang masasamang tao na gaya niya dahil lang humingi siya ng tawad. Hindi naniwala si Pamela na bukal sa kalooban ni Juliana ang paghingi niya ng tawad. Pamela, tumingin sa kanya si Juliana. Humingi ako ng tawad sa iyo. Hindi mo ba ako narinig? Magsalita ka. Naratiling tahimik si Pamela. Ngunit gumisi ang mga customer mula sa gilid. Bakit pa natin kailangan ng pulis kung sapat ng paghingi ng tawad? Ikaw! Sisigaw sana sa Juliana ngunit naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim, dahilan para kilabutan siya. Pinilit ni Juliana ang tiisin ito. Hinayaan niya si Pamela magpatuloy sa pag-iisip na biktima siya. Pamela, talaga bang hindi mo ako papatawarin? Walang lugar dito para sa iyo. Malamig ang mga mata ni Pamela. Umalis ka na, Pamela. Umalis ka na ngayon din. Kiniyom ni Pamela ang kanyang mga kamao at nagitgit ang kanyang mga ngipin. Puro nang galit ang tingin niya kay Juliana. Kahit ay inaapi ni Juliana si Pamela mula pa nung bata siya, natatakot siya kay Pamela tuwing nagagalit siya. Higit pa rito merong lalaki na parang isang demonyo sa tabi niya ngayon. Kinagat ni Juliana ang kanyang labi. Dahil pinaalis siya ni Pamela, di na siya makapaghintay na umalis, lalo na't nakahingi na siya ng tawad. Pamela, umingi na ako ng tawad. Wala na ako magagawa kung ayaw mo akong patawarin. Umatras si Juliana habang nagsasalita siya hanggang nakarating siya sa hardin. Natisod pa nga siya sa daan na gawa sa bato. Huminga na malalim si Pamela. Ginawa niya lahat na makakaya niya upang kontrolin ang kanyang sarili. Tinapik ni Maddox ang kanyang likod at niyakap niya siya. Sinabi niya sa kanyang nasa isip niya, Hubby, sa tingin ko may hindi tama sa kanya.
Huwag mong sabing humingi lang siya ng tawad bilang pakitang tao, pero may binabalak talaga siyang gawin? Dumilem ang mga mata ni Maddox. Yung totoo yun ang iniisip niya. Natatarantang umalis sa Juliana, ngunit hindi siya pumunta sa malayo. Iniwan ni Maddox si Pamela sa cafe para sikasuyin ng mga customer habang sinusundan niya sa Juliana. Naisip niyang alamin kung anong binabalak ni Juliana. Subalit nung lumabas siya sa hardin, nakakita siya ng mga anino sa sulok ng kanyang mga mata. Nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanya, agad siyang lumingon sa likod nung nakarinig siya ng mga yabag. Noong sandaling iyon, ilang tao ang tumakbo mula sa mga halaman kung saan sila nagtatago. Tinalunan to ni Maddox sa lablang na ilang hakbang. Mabilis siya. Matalas ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang pamilyar na mukhang dumaan. Suminghal siya at sumuntok. Muntik niya nang tamaan ang sentido ni Thomas. Sinamantala niya ang pagkakataon na natataranta siya. Agad niyang hinawakan ang kanyang braso. Thomas! Pinalibutan siya ng kanyang mga tauhan. Nagsimulang makipagbugbugan si Thomas kay Maddox. Nung sisipain sana niya si Maddox, bumunot ng baril si Maddox mula sa kanyang bewang at tinutok na to sa ulo ni Thomas. Tila lumamig ang hangin ng mga sandaling iyon. Nagulat ang kanyang mga tauhan at napako sila sa kanilang kinatatayuan. Nagulat din si Thomas. May dalang baril si Maddox. Tigil! Ang sabi ni Maddox ang may malalim na boses. Malamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Napatras sa mga tauhan ni Thomas dahil sa nanlilisik niyang mga mata. Sumenya si Thomas sa kanyang mga tauhan. Dahan-dahan umatras ang mga tauhan ni Thomas, ngunit nanatili silang alerto. Mr. Silva, pumasok ka na lang kung gusto mo ng kape. Sinusubukan mo ba mag-espiya at magsimula ng sarili mong cafe sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng pinto? Suminghal si Thomas. Sinilip niya ang baril sa kamay ni Maddox. Maliit ito. Ang pinakamagandang baril na po pwede niyang dalhin. Mahahalata sa disenyo ng hawakan nito na mamahalin ng baril na to. Tinatawag itong G-Lock. Maliit ito, ngunit 3 beses itong mas mapanganib kaysa sa ordinaryong baril. Nakita to ni Thomas noon sa isang arm dealer. Tinuturing ng lalaking yon na parang isang kayamanan ang baril na ito. Nais niyang bumuo ng altar para sa baril upang sambahin ito. Ngumiti siya at sinabi, "Hindi ka ba natatakot na baka matakot ang asawa mo kapag nalaman niya na may dala kang baril?" Kumpara sa baril na ito, nais niyang bumuo ng altar para sa baril upang sambahin ito. Ngumiti siya at sinabi, "Hindi ka ba natatakot na baka matakot ang asawa mo kapag nalaman niya na may dala kang baril? Kumpara sa baril na to, mas nag-aalala ko na baka matakot siya sa'yo," ang sabi ni Maddox. Medyo masakit para kay Thomas na nakadiin sa kanyang ulo ang uso ng baril. Naging mas matapang kanyang mga mata habang binibigkas niyang bawat salita. "Thomas, nalaman mo na agad na hindi ako sa Denver mula pa nung umpisa, hindi ba?" Hindi nagsalita si Thomas. Biglang nanahimik ang paligid. Napakaninaw ng tunog ng mga halaman na tinatangay ng hangin ngayong gabi. "Thomas!" Nag-aalala ang mga tauhan ni Thomas na baka masaktan siya at naganda sila para kumilos. Inutusan sila ni Thomas na huwag makialam. Ang ilan sa kanila naglakad palayo ng labag sa kanilang kalooban. Habang pinapanood niya silang maglaho sa kadiliman, binaba ni Maddox ang baril. "Tama yon. Matagal ko nang alam na hindi ikaw sa Denver." Suminghal si Thomas. "Pero ano ngayon? Wala akong ginawa sa'yo kahit nalaman ko na hindi ikaw sa Denver, hindi ba?" Lumamlam ang mukha ni Maddox. Tama siya. Higit pa rito nung dumating si Juliana sa cafe upang apihin si Pamela. Dumating siya upang paalisin sila. Gayunpaman, duda pa rin sa kanya si Maddox. "Alam mo na hindi ako sa Denver." Tumingin na malamig siya kay Thomas. "Kung ganon, alam mo ba kung sino talaga ako?" Napahinto siya. Tumingin siya sa kanya at bigla siyang ngumiti. "Ang tanging alam ko lang ay ang asawa mo ang pinakamatalik na kaibigan ng babaeng gusto ko." Tinaas ni Maddox ang kanyang mga kilay. Mukhang mapanganib si Thomas. Lalo siyang mukhang nakakatakot dahil sa peklat ng kanyang mukha. Isa kang kalaban o kakampi ang taong ito. Naguguluhan si Maddox. "Denver!" Bigla niyang narinig ang isang masayang boses mula sa malayo. "Nasa shop ka ba?" Nagpalitan ng tingin sina Maddox at Thomas. Naglalakad sila palabas ng halamanan. Nakatayo sa hardin si Zobel. Hawak niya isang malaking kahon sa kanyang mga kamay. Subalit naglaho ang ngiti sa kanyang mukha nang makitang sandaling nakita niya si Thomas. Tumango si Maddox, dahilan upang kontrolin niya ang kanyang emosyon. "Nakita ko tumatakbo palabas si Pamela nang dumating ako." Nginitian siya ni Zobel.
Sa pagkakatanda ko, sinabi niya na may kukunin siyang mga coffee beans sa kabilang shop. Okay. Halos kasing edad ni Pamela ang may-ari ng mga shop sa paligid. Mabait siya, kaya't madali niya silang naging kaibigan. Naisip nila na siya nung may dumating na bagong coffee bean. Gusto nilang subukan niya ito. Tumingin si Maddox kay Isabel. Bakit ka nandito? Ano pa ba? Binitbit ni Isabel ang malaking kahon. Nilapag niya ito sa mesa at inabot niya sa kanya ang bill. Customized wedding dress. Ang malinaw na nakasulat dito. Biglang naalala ni Maddox yung panahon nang binalik ni Pamela ang wedding dress kinabukasan pagkatapos ng kasal nila. Nagalit siya sa kung paanong tinirato ng sales assistant si Pamela, kaya binili niya ang pinakamalaking wedding dress sa store. Nagkakalaga ito ng $4,000 at sinermonan siya ni Pamela dahil dito. Dumaan ako ilang araw na nakakaraan. Ang sabi sa kanya ni Isabel, nasa pinto niyo to. Di ka nakikipag-usap sa kahit sino at walang dumadaan sa bahay ninyo. Diyos lang nakakaalam kung gaano nakatagal itong kahon na to doon, kaya puro alikabok na to. Nakita kong bill sa kahon, kaya dinala ko to dito. Ito ba yung wedding dress na sinuot ni Pamela nung kinasal kayo? Malapit ng anniversary ninyo at ngayon lang nila pinadala yung dress? Naratiling tahimik si Maddox. Ngumiti lamang siya. Tama yun. Lumipas ang oras, halos 1 taon na silang kasal ngayon. Eksakto ang dating ng damit. Marahil magiging espesyal ang pagdiriwang nila ng kanilang wedding anniversary kapag pinasuot niya to kay Pamela. Salamat. Tinapik ni Maddox ang balikat ni Isabel. Umupo ka muna at uminom ka. Igagawa kita ng kape. Ayos lang yun. Ngumiti si Isabel. Wala yun. Kailangan kong pumunta sa clinic ngayong gabi. May pasok ako. Di na ako magtatagal dito. Kailangan gising ka ba nasa trabaho ka? Hayaan mo ipagtimpla kita ng kape? Sandali lang to. Di mo kailangan gawin yon. Kapag di ko ginawa to, sasabihin ng asawa ko na hindi ako mabuting host. Binuksan ni Maddox ang coffee machine habang nagsasalita siya. Ngumisi si Isabel. Denver, ang laki ng pinagbago mo mula nung kinasal ka. Ano? Napakamasunurin mo sa asawa mo. Lumingon si Maddox upang tumingin sa kanya at natawa din siya. Sumilip si Isabel kay Thomas at mahina niyang sinabi na, Denver, di ba sinabi sa'yo ng asawa mo na layuan mo mga nakasama mo sa kulungan? Nagulat si Maddox. Naiintindihan lang niya na si Thomas ang tinutukoy ni Isabel pagkatapos niyang pag-isipan na maigyan tungkol dito. Denver, may asawa ka na ngayon. Dapat mamuhay ka ng simple kasama si Pamela. Dapat mo nang putulin ang ugnayan mo sa mga taong yon. Huwag mo sanang isipin na pakilamero ko. Sinasabi ko lang to sa'yo dahil parang kapatid na ang tingin ko sa'yo. Denver, isipin mo si Pamela ano man ang ginagawa mo. Hindi dapat magulo ang mga taong yon. Ang buhay mo? Hindi ko na to kaya. Si Thomas na nakaupo sa sulok ng counter, sinipa ng malakas ang upuan. Hinagis niyang lighter at pinaglaruan niya sa kanyang kamay, papunta sa lapag at nagmula sa kanya isang nakakatakot na aura. Ang ilang mga customer sa shop umalis bago pa nila naubos ang kape nila. Tila naging napakabigat ng pakiramdam sa buong lugar. Ha? Yung mga taong yon? Suminghal si Thomas. Kung ganon, anong klaseng tao ka? Sa tingin mo ba talaga isa kang tagapagligtas dahil ang isa kang doktor? Mukhang kalmado si Isabel at matapang niyang tinitigan si Thomas. Hindi niya maintindihan kung ba't di makalimutan ni Krista ang isang taong kagaya niya. Wala akong karapatan na maging tagapagligtas, pero isa akong mabuting kaibigan na nagbibigay ng payo kay Denver. Mabuting kaibigan? Puno ng pangiinsulto ang tono ng pananalita ni Thomas. Naging mabuting magkaibigan kami ni Denver noong nasa kulungan kami. Gaano katagal mo na ba siyang kilala? Miss Silva, kapalaran ang pinag-uusapan natin pagdating sa mga relasyon. Hindi ito tungkol sa kung gaano natin katagal na kilalang isa't isa. Kiniyom ni Thomas ang kanyang mga kamao. Kapalaran? Si Krista at ang sarili niya ba ang tinutukoy ng lalaking to? Nagpatuloy si Isabel. Isa pa talagang kung tinatrato mong kaibigan si Denver, bakit mo siya pinahiya na maraming beses noon? Gawain ba yan ng isang kaibigan? Sa aming dalawa na lang yon. Wala kang karapatang mangialam. Kaibigan ko si Denver. Mangingialam ako. Nakatayo sa gitna si Maddox, habang nakatayo sa magkabilang gilid niya si Isabel at Thomas. Napakasama na ekspresyon ng kanyang mukha. Bukod sa nag-aaway sila, tinutulak pa nila siya habang nag-aaway sila. Malapit nang sumabog ang galit na pinipigil niya habang tinutulak siya ng dalawa. Noong sandaling iyon, muli siyang tinulak ng malakas si Thomas. Bakit pa napaka-pakialamero mo? Pagkatapos, tinulak siya ni Isabel. Ano man ang mangyari, hindi ko hahayaan na sirain mong kaibigan ko. Tapos na ba kayo? Ang sigaw ni Maddox.
Nanahimik ang buong lugar. Subalit isang takot na boses ng isang babae ang narinig pagkatapos ng katahimikan. Anong ginagawa niyo? Sabay-sabay nagulat ang tatlong lalaki. Nakatayo si Pamela sa may pinto. Nakatulala siya sa kanila at gulat na gulat. Nakatingin na makikislap niya mga mata sa tatlong lalaki at sa huli tumingin siya kay Maddox. Sabay na natauhan si Isabel at Thomas. Agad nilang binitawan ang braso ni Maddox. Tinikom ni Pamela ang kanyang mga labi. Gusto niyang tumawa. Hindi niya na to kayang pigilan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang tatlong lalaki na gumagawa ng drama. Mukhang napakatindi rin pala ng selos sa pagitan ng mga lalaki. Wifey kasi hindi alam ni Maddox kung saan siya magsisimula. Tumingin siya na masama sa kanila, Isabel at Thomas. Naistorbo ko ba kayo? Ngumuso si Pamela at natawa. Lumalabas na mas malakas pa ang karisma ng asawa niya kaysa inaakala niya. Napakasama na itsura ng tatlong lalaki, lalo na si Maddox. Tumingin siya na masama sa kaliwat kanan niya na para bang nakatingin siya sa mga kaaway niya. Doon kayo sa labas mag-away, ang sabi niya. Hindi niyo ba nakikita nandito ang asawa ko? Nagulat silang dalawa. Nahiya si Isabel. Nginitian niya si Pamela at mabilis siyang umalis. Samantala, blanco ekspresyon sa mukha ni Thomas. Tumingin siya kay Maddox. Tinapik niya ang kanyang balikat at pumunta siya sa hardin. Sa huli, humalakak na malakas si Pamela. Anong pinagtatawanan mo? Inawakan siya ni Maddox at tiningnan niya siya na masama. Nilamon siya na matinding pagkalalaki ni Maddox. Malambing siyang sumandal kay Maddox at dinatdot niya ng kanyang daliri ang dibdib niya. Walang masama sa bromance. Hay, mukhang mali ang dating ko. Naistorbo ko ba kayo? Niyoko ni Maddox ang kanyang ulo at tumingin siya sa mukha ni Pamela. Bigla siya nakaramdam ng pagnanais na kainin siya. Ayoko sa mga lalaki. Nilapit niyang mukha sa mukha ni Pamela at dumampi ang mainit niyang hininga sa tungki ng ilong ni Pamela. Malalim at paos ang kanyang boses. Kapag sinabi mo pa ulit yun, paparusahan kita. Paparusahan? Ako? Ngumisi siya at kinagat ang namumulang tenga ni Pamela. Nagreklamo siya at sinuntok niya si Maddox. Namula ang kanyang mukha na parang isang hinog na peach. Nagpapakasaya si Maddox kasama si Pamela, subalit may tumunog. Umalingaw-ngaw ang tunog ng wind chime sa may pinto habang naglalakad papasok ang ilang mga babae nang nakangiti. Lumayo sa kanya si Pamela, agad sinalubong ang mga customer. Tinakpan ni Maddox ang kanyang mukha at bumuntong hininga siya. Noong sandaling iyon, gustong-gusto niya ng isarang shop. Silang dalawa na lang ang tang may iwan doon at magagawa na niya anumang gusto niya. Pumunta si Pamela sa likod ng counter at gumawa siya ng kape na nakayuko ang kanyang ulo. Hindi pa humuhupa ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Naglakad si Maddox papunta sa kanyang likod. Niyakap niya ang kanyang maliit na bewang. Subalit kumawala si Pamela sa yakap niya at silenyasan siya na may mga customer pa sa shop. Ngumiti na lamang siya. Nagkaroon lang siya ng pagkakataong makausap si Pamela pagkatapos niyang iserve ang kape sa mga customer. Tingnan mo yon. Tinuro niyang malaking kahon sa sulok. Nagulat si Pamela. Dala ba yan, Isabel? Tumayo si Maddox. Natatandaan mo yung wedding dress na binili ko kinabukasan pagkatapos natin ikasal? Siyempre natatandaan niya yon. $4,000 ang halaga nun. Ang laki ng panghinayang niya sa halagang yon. Designer made ito. Natawa siya. Napakaganda nito. Siguradong napakaganda mong tingnan habang suot mo to. Hinawakan ni Pamela ang dress. Kumikinang na para mga bituin na mga diamante na nakalagay sa dress. Sayang lang kinasal tayo ng, ayos lang yon. Nabasa ni Maddox ang anumang nasa isip ni Pamela at tinawakan niya na mahigpit ang kanyang mga kamay. Hindi ba may utang ako sa iyong kasal? Nanlaki ang mga mata ni Pamela habang nakatingin siya kay Maddox. Parang asukal ang ngiti ni Maddox, napakatamis nito. Pagkaraan ng ilang araw, dinala niya si Pamela sa isang lugar. Halos nasa labas na to ng Jongasas. Napaliligiran to ng mga bundok na parang isang maganda at payapang paraiso sa earth. Dumadaloy ang tubig mula sa mga bato. Isang simbahan na nakatayo sa mga ulap. Natatangi ang tanawing to. Nasorpresa at natuwa ng husto si Pamela. Pinagmasdan niya ito habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Maddox ang kanyang kamay upang dalhin siya sa loob. Meron lamang isang matandang pare sa loob ng simbahan. Noong nakita niya sila, ngumiti siya at tumalis siya pagkatapos sila mag-usap. Nagpaliwanag si Maddox. Higit sa 100 taon ng simbahan na to, pero hindi to isang tourist attraction, kaya't konti lang nakakaalam tungkol sa lugar na to.
Kahit konting tao nang nakakaalam ng tungkol dito, ang mga nagpupunta dito ay pumupunta para magpakasal. Tumawa siya habang nakatingin siya sa kanya. May kwarto sa likod. Isuot mo yung wedding dress. Tumango si Pamela. Di nagtagal na isuot niya ng wedding dress at lumabas siya ng kwarto. Nakatayo si Maddox sa kabilang dulo ng pulang carpet. Tahimik niyang pinagmamasdan si Pamela. Nasinaga ng araw ang maganda niyang mukha mula sa makukunin na salamin ng bintana. Tumingin siya kay Pamela na nakangiti. Naririnig ang tunog ng pipe organ habang masayang naglalakad ng bride papunta sa lalaki na nangakong habang buhay siyang mamahalin. Tanging ang ngiti lamang ni Pamela ang nakikita sa mga mata ni Maddox. Bigla siyang nasamid. Iba't ibang emosyon ang nararamdaman. Anong problema? Dumating si Pamela sa harapan niya. Bakit nakatayo ka lang dyan? Ngumiti lamang siya na parang isang tanga nung nahimasmasan siya. Napakaganda niya sa suot niyang wedding dress. Hinawakan niya ang kanyang kamay at magkasama silang humarap sa altar. Nangako siya sa Diyos na si Pamela lang ang magiging asawa niya sa buong buhay niya. For richer, for poorer, in sickness and in health, mananatili siya sa tabi niya hanggang sa mamatay sila. Tumingin siya na seryoso at determinado mga mata ni Maddox sa sandaling ito. Gustong umiyak ni Pamela. Ikaw! Malalim at marahas ang boses ni Maddox. Nakanda ka bang samahan ako habang buhay? Tumango siya ng husto. Naiiyak na siya. Hinawakan ni Maddox ang kanyang mukha. Merong misteryosong tingin sa kanyang mga mata. Wifey, hindi mo ba ako iiwan? Ano man ang mangyari, hindi ba? Siyempre hindi. Paano kung isang araw malaman mo na hindi ako nakatayo sa harapan mo? Tatanggapin mo pa rin ba ako bilang asawa mo? Nagulat si Pamela. Hindi niya napigilang sumimangot. Hindi niya maintindihan yon. Sinasabi ba yun ng mga tao ang vow nila? Gayunpaman, sandali lamang siyang nagduda. Pagkatapos ay nginitian niya siya ng matamis. Marahil ay masyado na siyang kinakabahan si Maddox, kaya hindi niya malinaw ang gusto niyang sabihin. Ang asawa ko talaga. Pwede ka bang maging ibang tao? Tumingkad siya upang tapikin ang ulo ni Maddox. Asawa kita. Ikaw man ang taong nakatayo sa harap ko o maging ibang tao ka man balang araw, asawa pa rin kita. Ikaw man ang taong nakatayo sa harap ko. Paano kung baguhin ko ang pangalan ko? Di niya gaano naisip ang tungkol dito. Inakala niya na nagbibiro lang si Maddox kaya sinakyan na lang din niya ito. Ano man ang baguhin mo, ikaw pa rin ang asawa ko. Hindi kita bibitawan sa buhay na to. Nagulat si Maddox. Tumingin siya kay Pamela at ngumiti na lamang siya pagkaraan ng ilang sandali. Hinawakan ni Pamela ang kanyang kamay at tinilikan niya siya sa kanyang pisngi. Anong problema mo nitong mga nakaraan? Mahina at malambing ang kanyang boses. Bakit lagi ka nagtatanong ng mga walang kwentang bagay na kagaya nito? Mamahalin mo pa rin ba ako kahit na maging tanga ako balang araw? Ayan ka na naman. Humalakak na malakas si Maddox at niyakap niya na mahigpit si Pamela. Mula noon naiisip niya na malawak ang kanyang mundo at di siya mananatili sa tabi ng kahit na sino o kahit ano. Kahit ano nagkakilala sila. Iniisip niya na isang sulok lang ng mundo niyang inuokupa ng babaeng to. Subalit di kalaunan na pagtanto niya na yung totoo, ang sulok na yon ng buong mundo niya. Hoy, anong ginagawa mo? Nagtatakang tumingin sa kanya si Pamela. Nilabas ni Maddox ang kanyang phone upang i-record siya. Wifey, hindi mo pwedeng sabihin lang ang mga salitang yon. Kailangan ko ng ebidensya. Hindi alam ni Pamela kung matatawa siya o maiiyak. Inakala niya na bihirang ngumiti at magsalita at malamig si Maddox nung bagong kasal sila. Di niya inakala na pagkaraan ng isang taon, malalaman niya kung gaano kaisip bata at kakwit si Maddox sa mga kalokohan niya paminsan-minsan. Sabihin mo na, wifey. Sige. Pinigilan ni Pamela ang kanyang tawa. Pinapangako ko na anuman ang mangyari sa asawa ko, hindi ko siya iiwan. Elaborate. Maging mataba man siya, tanga, tumanda, pumangit, hanggang sa puntong di ko na siya makilala. Kahit na maging isa siyang matabang kalbo na gumagawa ng mga walang kwentang bagay araw-araw, mamahalin ko pa rin siya. Pwede na ba yon? Samantala, sa isang private club sa Centralis, umiinom ng tsaa si Nicolo. Sumisilip siya kay Denver na nakatayo sa harapan niya. Nagkaroon ng galit na ekspresyon sa kanyang matabang mukha. Nagmamadaling lumite si Tadeos at sinabi niya na, anong masasabi mo sa ideya ko, Dad? Sa tulong ng taong to magagawa natin patayin si Maddox nang walang nakakapansin. Magiging puppet natin siya at mapapasa kamay mo ang mga Crawford.
Pineke ni Nicolo ang kanyang tawa at kumumpas siya. Inutusan niyang tauhan niyang palabasin ang tunay na Denver. Sino pang nakakaalam na hinuli mong lalaking to? Kakampi natin sila, huwag kang mag-alala. Pinaglaroan ni Tadeos ang bead bracelet na nasa kamay niya habang nakakrus ang kanyang mga binti. Ang kamangmangan niya ang bagay na pinakayo ni Nicolo sa kanya. Siguradong mapapahamak siya kapag laging nasa mga ulap ang isip niya. Wala silang magawa kundi sundin ng mga Crawford upang di sila mapaalis. Doon lamang sila magkakaroon ng pagkakataong burahin ang mga taong gusto nilang i-dispatch siya. Galit na galit siya. Inangat niya ang kanyang tungkod at tinampas niya ang binti ni Tadeos. Umupo ka ng maayos. Inirapan niya siya. Ang lakas ng loob mong umasta ng ganito sa harapan ko? Nagalit si Tadeos ngunit hindi siya nangahas na magsalita. Wala siya nagawa kundi umupo ng tuwid at tumingin sa kanyang ama nang may pagtataka. Anong problema mo? Marahil na mo problema na naman siya sa matandang yon. Ano pa ba? Tinitigan siya ni Nicolo. Pinapatay mo ko sa katangahan mo. Anong? Tadeos, hindi bingi o bulag ang lolo mo. Mas matibay pa nga mga buto niya kasi sa akin. Sa tingin mo ba manloloko mo siya sa pamamagitan ng kamukha ni Maddox? Bumuntong hininga siya. Kailangan natin siyang patayin, pero hindi natin po pwedeng gawin to. Kailangan mong humanap ng lihito mong plane accident? Saminghal si Tadeos. Dad, hindi siya namatay ng aksidente. Maswerte siya, kaya dapat patayin natin siya ng direkta para ma-dispatch siya natin siya. Pero yung lolo mo, nagkamali ng sinabi si Tadeos. Patayin mo rin si lolo. Agad na nanlaki ang mga mata ni Nicolo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at tumingin sa kay Tadeos habang namumula ang kanyang mukha. Anong sinabi mo? Talagang tinadami mong tatay ko sa plano mo. Hinampas niya na malakas ang mesa at hinampas niya siya gamit ng kanyang tungkod. Naku naman, Dad, makinig ka sa akin. Nataranta si Tadeos. Hindi ka rin naman gusto ni Lolo, kaya bakit iniintindi mo pa siya? May pinapanigan siya. Walang kwenta si Tito kung ikukumpara sa'yo, pero kailangan mo laging sumunod sa mga utos niya. Bakit di mo sunggaban ng pagkakataon para lang manahimik ka? Naging garalgal ang boses ni Nicolo sa pagsigaw niya. Humihingal siya. Bakit ako nagkaroon ng isang napakasamang anak na kagaya mo? Ginagawa ko to para sa kapakanan mo. Ayaw mo bang mapasa kamay mo mga Crawfords? Ha? Sa tingin ko ikaw may gusto nun. Nagitngit ang mga ngipin ni Nicolo. Kapag dumating ang araw na ayaw mo na rin sa akin, papatayin mo na rin ba ako? Dad, umalis ka na. Nainis si Nicolo nung tumingin siya sa kanya. Binabalaan kita, Tadeos. Kapag nagpatuloy to, hindi lang magiging miserable ang pagkamatay mo, kundi pati ako hihilahin mo kasama mo. Masama ang loob ni Tadeos at inirapan niya si Nicolo. Umupa ka ng mga tao mula sa mga gang. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang tungkol doon. Nagpatuloy si Nicolo. Hindi mo pagkakatiwalaan ng mga taong yon. Baka lokohin ka lang nila balang araw at baka ikaw na nagtatrabaho para sa kanila. May kaya bang pumatay kay Logan? Magkakagulong buong mundo pag nangyari yon. Wala silang mapapala ng anak niya kapag nagkagulong buong pamilya. Kapag nangyari yan, walang sino man na nakakaalam kung anong problemang darating pag nawala ang pinuno ng pamilya. Wala siyang kakayang makipaglaban para sa kapangyarihan. Mas gugusto niyang pasayahin na matanda at sakta ng palem si Maddox para sa kanya ipamana na matanda ang lahat ng ari-arian ng mga Crawford. Tadeos, bumuntong hininga si Nicolo. Huwag kang kikilos nang wala akong iniuutos sa'yo. Naririnig mo ba ako? Tsaka panatilihin mong ligtas si Denver. Huwag mong hahayang may makakakita sa kanya. Kakausapin natin ang mga tao sa Chaseland sa susunod. Suminghal si Nicolo at makikitang kabagsikan sa kanya mga mata. Gumawa ang lolo ni Maddox ng isang treasury para sa kanya. Mabubuksan lamang to gamit ng face recognition. Samantala, ang property project ni Nicolo sa labas ng Centuries sa may kanluran ay hindi umuusad dahil sa kakulangan ng pondo. Marahil maaari niyang gamitin ang mukha ni Denver upang buksan ang treasury kapag nangyari yon.